Integrated News. Sinisigurado ang mabilis na paghatid ng headlines, breaking news at mga special coverage sa pamagitan ng ating super radio stations nationwide. Mas malaking misyon, mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ito ang GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Servisyong totoo, panata sa inyo, kami ang Super Radio. Oras sa GMA Super Radio, alas 8:01. Ikaw na ba? Mga kapuso, atong ila-ilahon ang mga nagpapili sa lokal nga posisyon sa dakbayan sa Davao sa eleksyon 2025. Ikaw na ba? Ni GMA Super Radio Davao Local Candidate Interviews. Usa-usa nga hinabion sa batanon apan di kalibreng broadcaster sa GMA Super Radio Davao nga sila Super Francis Timbal ug Super Isabel Mateo ang mga nangandoy nga mahimong mayor, bise-mayor ug kongresista sa Davao City. Ikaw na ba? Ni GMA Super Radio Davao Local Candidate Interviews. Live sa Super Radio Davao 11:25 sa dial sa inyong radio ug live stream sa Super Radio Davao official Facebook page. Ikaw na ba? Ni GMA Super Radio Davao Local Candidate Interviews. Madungog karong Pebrero hangtod Marso 2025 gikan alas 8 hangtod alas 9 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes. Ikaw na ba? Ni GMA Super Radio Davao Local Candidate Interviews sa pakig-alayon sa Commission on Elections. Ikaw na ba? Ni GMA Super Radio Davao Local Candidate Interviews. Maing adlaw sa mga residente sa una, ikaduha ug ikatulong distrito dinhi sa dakbayan sa Davao. Ako, si Super Francis Timbal. Saksi mga kapuso sa atong pagsayod sa nangandoy nga mahimong mayor sa Davao City. Ako si Super Isabel Mateo. Kini ang Ikaw na ba? The GMA Super Radio Davao Local Candidates Interview. Dapat totoo. Ang atong ilailahon karong adlaw mga kapuso si Rodolfo Bishop Rod Cubos, usa ka servant leader minyo ka nga Mrs. Bishop Ruth Cubos ug duna sila tulo ka mga anak nga sila Archie, Richie ug Cariz Aya Cubos. Nag-alagad isip spiritual leaders ug ministry, bishop sa Christ of the Healer International Mission Movement, miyembro sa Philippine Council of Evangelical Church o Philippine Council of Evangelical Bishops. Nagdumala sa pipila ka mga pamatigayon, lakip na dinhi ang pagka Chief Executive Officer kon CEO sa usa ka business process outsourcing kon BPO. Mga kapuso, ang atong makauban karumuntaga sa Ikaw na ba? The GMA Super Radio Davao Local Candidates Interview. Mao si Rodolfo Bishop Rod Cubos. Maing adlaw sa mga bishop. Mayong adlaw Bishop. Mayong buntag, mayong adlaw po, Super Francis and Super Isabel. Salamat kayo sa panahon na inyong gihatag kanako. Ayan, Yes, salamat salamat po pod. sa pagtubag. Yes, of course. It's our pleasure. Ayan, dirita daghan-daghan tagisgutan kayo, of course ang imong gidaganan isip amahan, no? Yes. Sa syudad sa Davao. Of course, ato unahon ang kaning problema no sa kapaspas sa hatag sa serbisyo na sa atong dakbayan sa Davao kay of course gisugdan na magud sa city government of Davao ang gitawag nato nga digitalization or alang sa progreso sa mga dokumento. Resikito sa guban pang mga transaksyon sa lokal nga kagamahanan. Apan reklamo sa uban nga pipila ka mga negosyante o kliyente nga langay ug madilatar gihapon ang ilang transaksyon. Paunsa nimo ni solusyonan, Bishop? Actually, makarelate ko sa mga reklamo tungod kay ako sa kanegosyante apply po og building permit. Niabot nag almost 2 years. Wa pa. Wala gihapon nigawa sa akong building permits. Ang ako mga materials taana from China na ang mga materials tanan. Kaso delay tungod kay ngano man ang kalakaran nato dito sa
business permit mo ni ang problema. But actually, akong nakita ni nga problema, pwede gyud na siya masolusyonan. Ang sistema dili na kailan ang mga tao nga padugayon pa sa pagpila o pagbalik-balik. Kay pwede man nato mag-mention sila digitalization, pwede ta mag-online processing. Pagpasa sa kompleto ang papel, ang papeles tanan kay naa man ta pwede man ta ato i-online. Advice na lang nga ipakuha, pa-pick up ang business permit or building permit. Pwede kaya even an hour. Kung kompleto ang papel nga maipasa dito sa ato ang agency nga diin magkuha og building or business permit. Kining nahitabo karon, makita nato daghan ka kabalo mo everyday nga daghang nag-terminate sa business permit o sa ilang mga negosyo. Tungod aning kalangan. Isa ka problema ana, like for example, among gitan-aw namo ang area nato sa Marilog area nga naay mga resort. Kabalo ba mo nga ang atong mga business people sa Marilog area dito na nagakuha sa Arakan o sa Kitaw-Taw o business permit para lang makapa-operate tungod sa kalangan sa pagkuha og permit sa tong syudad sa Davao. So dapat paspasan siya. Dapat paspasan. Basta dili ma-compromise ang kuan. Yes, as long na kumpleto ang papeles, kung naatay online processing, walay face-to-face nga pagtransa para at least maiwasan ang korupsyon. So kung kana i-online processing, maghuwat og advice, ibihatod ang papel nga kumpleto, huwat og advice kung ready for pick up. Ingon ala lang dapat kasimple. At saka dili kailangan daghan mo pirma. Dapat isa duha lang ka tawo mo pirma diha or ang mayor mo pirma para mahuman mapadali. Kay kung daghang mo pirma, daghang under the table, mao ni ang sitwasyon o panahon. Musulti ko ana in my own experience. Mao ni ang realidad. Dapat tabangan, suportahan nato ang atong gitawag nato micro, small and medium enterprises. Unsaon nato pagtabang? Ipapastrak ang ilahang mga business permit. Gawas niya na Bishop no usapod sa mga hisgutanan kay kaning ayuda. Kani init no, ni. O gusto sa iladong ayuda sa Davao City ang kaning linga para sa mahirap. Apan subay sa Executive Order number 7 series of 2018 gidid-an nga hatagan og ayuda o tabang nga pampaospital, tambal o pampalubong ang mga pasyenteng misupak sa balaod sa manalang ng mga nadisgrasya tungod kay lango sa ilim nung makahubog, walay helmet, daot ang ilang mga sakyanan og dili sa makadawat ang mga rebelde. Sa imong panlantaw, Bishop, dapat ba ni ngayon ani nga palisiya? Actually, kung yun when it comes sa ayuda, rampant ni karon sa atong sitwasyon. Ako, founding chairman ko sa La Philippines Movement. Since pandemic time, nagapanghatag ko sa mga community, labi na sa mga area nga gitawag nito far-flung area, tungod kay nga naman during those days, pandemic. Giundang nako ang akong paghatag og ayuda tabang mga food packs ragod. Giundang nako sa pag-file na kog COC. Kay dili ko gusto nga mablanderan nga namuliti ka o nag-vote buying. Karon man good, rampant kayo ang ayuda. Ato makita. Pero kung inyong tan-aw ng mga taong nagdawat sa ayuda, tanawa ang community, tuwa dito nag-inom, tuwa dito nagsugal. Wala nakaabot sa sakto mga tao nga dapat tagaan sa ayuda. Akong nakita man good, dapat unta, pag abot sa panahon nga nag-file nag-COC, ipastop ang ayudang inani nga sistema. Pero magpadayon dapat ang tabang sa mga tao when it comes hospitalization, when it comes kung may mga aksidente, muna dapat ipadayon. Gani sa number 1 nga programa ni Bishop Cobos, Free Hospitalization and Medicine. Why? Naikwarta ang syudad sa Davao, naibudget ang syudad sa Davao. Nga dapat unta, wala na ng cashier diha when it comes to Davao City. Wala na cashier sa SPMC. Muadto ka dito, ang problema nato, wala day kwarta pero nganong naigipanghatag ayuda sa mga tao nga tan-aw nato usay dili dapat tabangan. Muadto kag SPMC, unsay nahitabo? Tagaan kag resita, pag adto di mo sa pharmacy, di pa mo magbasa min wala mi ani. Papaliton ka sa gawas. Na kung wala kay kwarta, unsa may imuhang mahimo? Mao ni ang realidad, mao ni ang real score, mao ni ang problema sa syudad. And that's why sa akong first nga program about free hospitalization and medicine, dapat budgetan ang SPMC. Daghan nag-question ingon sila nga unsaon paghimo sa mayor anak nga malibre. No, na ay 5.3 billion nga budget yearly ang mayor's office. Pwedeng mabutangan og tama nga kantidad para ang tanan among gitan-aw ang among gistadihan mugasto lang ang syudad sa Davao sa hospitalization not more than 500 million. Pero Bishop na naman tayo linga para sa mahirap na program no dito Yes. sa Davao City and ang makabenepisyo niya na mga residente sa Davao City. Yeah. Pero sa tan-aw nimo dapat ba walay pili ang mga Yes, of maka-avail course. Ang nahitabo manggod karon na atay linga gihimong gipoliticize. So kung naa kay kaila na ay mo pirma sa imuhang papel for recommendation,
Pero tanaw ninyo everyday taas kayong pila. Dili na dapat magpila. Kung sa may purpose nga magpila pa, kung atong i-free ang atong hospitalization and medicine, ang mga tao serbisyuhan, ihatag ang totoong serbisyo sa tanang Dabawinyo. Dili na kailan maglingap. Akong nakita, nagamit sa politika ang sistema sa lingap karon kay kung wa kay kaila. Sa ato pa, di ka pabor aning like for ayuda, AX o ganing kuan, akap. Sa present situation nga karon nga ginabuhat nga naay mga politikong nagbarog panahon maghatag ayuda, dili gid siya pangit siya tan-awon. Pangit siya makita nato nga politically motivated. So dapat unta kung maghatag tag ayuda through agency, walay politiko. Ang agency nga, kung ang DSWD ang nakaatas anak nga muhatag, sila lang. Di na kailan istorya bang politiko. Ayan. Yes. Oh. Of course. Speaking of ayuda, kadali lang Sige, super sige, fans sige, kay ang sige. LGU Davao magahin sa pugdugang ayuda alang sa mga sektor pod sa senior citizen 1,500 matag quarter ug doon na po'y 1,000 sa mga solo parents samtang libreng sine sa mga PWD matag Martes gawas pa na sa ayuda nga gikan sa national government. Bishop, unsay plano nimo sa mga ayuda sa uban pang sektor sama na lang sa IP, mga moro diri sa syudad sa Davao? Kini sila, like for example, imong gi-mention ka ganina about senior citizen, kailangan Yes. sila dapat gyud ayudahan kay senior citizen. Sila atong mga ginikanan, kini dapat nga klase nga ayuda magpadayon kay gikinahanglan nila. When it comes IPs and atong mga Muslim brothers and sisters, actually ang atong IPs kailangan gyud og tabang labi na sa farming. Kailangan og mga i-subsidize ang ilahang mga planting materials or organic fertilizer para makabenepisyo sila. Sila ang dapat natong tabangan. Ang atong mga Muslim brothers, atong makita, pwede naman ang i-assess ang community kung angayan ba silang mudawat ni ini. Pag nakita nato nga gikinahanglan, atong ihatag. Ang ako, manggol, kining present ayuda, ako balikan ako, ang present Yes. ayuda mo. Ako gahapon na ako gagahapon sa Lapu-Lapu, Barangay Lapu-Lapu. The Agdao. other day, na ako sa Sentro, San Juan, Agdao. Ako maagian kita nimo ang mga tao gadaw tag-ayuda pero tan-awa sa community tuwa nag-inom. Nagsugal. Kini mga tawhana nagdawat og ayuda. So mao ba ni ang sulbad sa atong problema karon? Actually dili. Dapat magkaroon tag genuine o long-term nga proyekto like for example livelihood project Ayan. sa community para magtagaan og sakto patugunan. Sige, direta no. Of course, usas mga problema ug suliran gyapon no. Labi na sa atong magkaigsunan nga mga IPs kaning in terms sa education. Oo. Padayon nagatanyag ato ang Davao City or LGU o scholarship program pinagi sa gitawag nato nga Educational Benefit System Unit. Niadtong August 7, 2023 gisugdan sab ang klase sa City College of Davao din libre ang pag-eskwela sa kolehiyo alas mga pobre nga estudyante apan. Pipila ka mga estudyante ang miundang tungod sa kalayo sa eskwelahan ug wala sila'y kapuy-an. Paunsa nimo kini solusyonan? Unsay plataporma nimo about sa edukasyon? Actually, number 2 sa akong platform of government, free quality education. Tungod kay nga naman ang Philippine Constitution, 1987 Philippine Constitution, na mandato that the state shall provide quality education for all. So, ibig sabihin, from daycare to college, ang atong plano, dapat free quality education. When it comes sa college, klaro ang balaod, Republic Act 10931, mandating nga ang tanan nga public school, colleges, universities, dapat free sila. Gani na apay gisulti diha provision nga dapat nay allowances. Mao ni ang problema karon dili makapadayon tungod kay walay kwarta. Ang pangutana unsi dapat solusyon ni Bishop Rod sa iyang niini nga klase nga problema. Ang among gitana, for example, nagapa-eskwela ko o mga tribo. Nakapag-graduate ko, nagbutang ko og hostel diha sa Saloy, nag-arkila ko og building sa Migkawayan for high school, nagbuhat ko og hostel sa Bitan kay dili man maabot para sa elementary. Ang ako mga estudyante nakahuman karon. Nabuhat na ako ni kaniadtong wala ko'y kapasidad. Nakita na ko ni nga problema. Even college nila mo ni ang problema. Dapat unta kining ato ang City College of Davao okay na kay nagwapo kay ang gibuhat sa atong mayor nga nanatay libre nga City College of Davao. Pero ako nakita para masolusyonan kining problema nga layo ang estudyante dapat na ay branches like Pakibato, Marilog area. Like for example, Lasang Urbunawan. Para ang taga-syudad diri ra mo focus sa Katalunan Grande nga main campus. Ang atong mga District 2, District 3 dapat na mga sariling City Colleges of Davao para dito sila mag-eskwela,
providean og labi na ang mga taga-bukid providean og gitawag nato nga hostel or kinibang housing para nila. Ang akong gibuhat actually nag-provide kog 15-30 nga pagkaon supply sa mga estudyante para walay rason nga dili sila maka-eskwela. Kini mga butang nga pwede gyud kay nga naman naay balaod nagmandato. Ang ato dinhi full implementation of the law para ang atong katawhan makabenepisyo. Kay ang poverty dili matangtang kung ang atong naay sektor sa komunidad wala naka-eskwela. Pero kaya ba sa kapasidad sa LGU lang, Bishop? Yes, kaya. Kaya kay para sa ako, like for example, ako obispo ko, dili ko politiko. Akong gitan-aw as of 2023 ang ato ang gitawag nga confidential fund ni abot og 530 million. Makapangutana ka, di ka pwede mangutana og resibo or acknowledgement o resibo tungod kay confidential. Pero wala ta kabalo giun sa paggasto. Si Bishop Rod dili mo dawat og confidential fund. Para ma-prove na ko nga naay good governance, dili ko mo dawat og confidential fund. Ibutang ni sa mga proyekto. Like for example, education. Butangan na siya diha para makatabang to augment sa mga pagkinahanglan diha niya na nga agency like SPMC. Pila raman nang ibutang nimo diha butangan nimo na like for example ang among isa sa among giplano ang tanang barangay butangan ug butika ng bayan 182 barangay across Davao City para ang mga tao dito na moadto sa barangay dili na magtasok diha sa SPMC. Gusto na ko nang i-add, nagplano mi nga magbutang og district hospital. Like for example, Marilog and Paquibato. Para dili na mo ana sa SPMC magdasok ang mga tao. Mauni ang solusyon nga dapat buhaton. Ang confidential fund dako kay ikatabang. Gusto na akong ma-prove nga naay good governance. Si Bishop sa akong administrasyon, dili ko gusto og korupsyon og dili ko gusto na akong i-prove, dili ko modawat og confidential fund. O dili na po tayo, Bishop, sa isgotana na po na pagkaon, food security. Yes, Kaya ni. tanang tao mukaon gyud no. Og sigon sa Department of Davao City Agriculturist Office nga nag-agad ang syudad sa Davao sa abot nga gikan sa mga kasikbit nga mga lugar sa rehiyon ug uban pang dapit sa Pilipinas aron nga mahimong bastante ang supply sa pagkaon. Lakip na ni ana ang bugas, Bishop. Yes. Pero kung ikaw mahimong mayor, unsa ang imuhang buhaton aron mahimong bastante ang supply sa pagkaon sa syudad, hilabi na ang kaning bugas? Actually, apil gihapon na sa ako ang platform of government. Ang atong buhaton na ni suportahan nato ang atong mga farmers. Of course, mo suporta ta sa mga fisher folk. Ang farmer sila gyud ang backbone sa when it comes to food security. Yes. Dapat kini sila suportahan. Ako nakita ni kailangan sila like i-step up ang Department of Agriculture. Nay budget para nila. Pwede silang ipatawag sa mayor, istoryahon unsa ang inyong programa ani nga distrito nga nagkinahanglan og tabang kay halos tanan ang Davao City makita nito dako kayo nga ato ang bakanting yuta hectares, thousands of hectares of land pero way mga tanom. Unsa ay giplano ni Bishop Rod? Magbutang ta o again magbutang ta subsidize nato ang mga planting materials, ang ato ang mga organic atong buhaton. Pagkatapos ang buhaton magbutang ta og mga gitawag nato nga mga cooperatives nga dito mo kuha sa tanang supply. Budgetan ang cooperatives o ang cooperatives mo na mo palit sa ilang abot. Dili na sila ang mag-deliver diri sa syudad. Kundi ang cooperatives mo palit o ang kooperatiba na sa storage sa syudad, paliton sa taas nga presyo sa mga mag-uuma para makabangon atong mag-uuma. Pagkatapos natay storage sa syudad nga diin kuwaon po ni dadon sa syudad para ang atong Davaoenyo makapalit pod og dili kayo mahal nga mga lagutmon or mga tanang or high valued crops para kay ang nikita manggod karon ang mga middleman. Mo may nakita eh. So kung ato nang i-break na nga cycle nga ang government mo intervene, tabangan ang atong mga farmers labi na sa atong bugas humay. Atong tan-aw ng mga area nga diin ginatamnan sa humay karon. Ato nang tabangan ang mga tao itap ang atong city agriculture nga tabangan providean sa tanan nilang pagkinahanglan even makinaryas. Ang among gitan-aw nga dapat naagi kabang mo sila nasod ang dato dito farmers. Nga naman gi-suportahan sa gobyerno. Dapat maupo ni buhaton sa siyudad sa umoy giplano sa administrasyon ni Bishop Cobos nga even machineries providean sila para mas daghan ang ato ang abot o daghan na makabenepisyo. Kung enough na ang atong abot, ang atong buhaton na i-close na to atong mga doors sa ubang mga regions. Dapat i-require nato nga
ang ato ang pagkaon healthy, dapat organic ang gigamit ng mga fertilizer. Daghan kayo nag-aabot gikan sa Dilso, lalo na sa Kapatagan area, puro na mga organic. Bukidnon, the same is true in Bukidnon. Dapat ang ato ang pagkaon dinhi dapat organic ang gigamit nga fertilizer para healthy living. Bishop, na natay Davao Food Terminal Complex no diri sa Davao City nga Yes. ang mga abot sa mga mag-uumad pwede nilang direkta mabaligya sa DFTC para sa mas barato nga presyo o mas taas nga kita para sa mga mag-uuma. Do you think kani manggod ang DFTC nasa Toril area? Kailangan ba nga magbutang punta sa uban pang distrito? Dapat sa siyudad sa Davao na agit sa sentro. Kabalo ka nini nga mga sitwasyon, dapat kini manggong, like for example, nagmahal ang gitawag na squash or kalabasa. Kalabas. Pag abot sa panahon nga daghan ang supply, gipangtadtad na lang kay tag piso na lang ang kilo. Dapat unta ni natay storage nga mulas long. Nga dili kay kung karon ning daghan mo barato. Luoy kay itong mga farmers. Dapat paliton sa taas nga presyo, ibutang sa storage. Kay pwede gyud na siyang ma-preserve. Then at least ang mga tao sa dili pud kayo mahal ang pagpalit nila, kay ang pag-angkat dili man kay pud mahal, pero at least niini nga ang gobyerno ang mo-intervene dako og bintaha para sa mga farmers. Kaya ang atong tutok, suportahan ang mga farmers, dili ang mga middleman ang mukita. Ayan. Well, daghan pa tong mga pangutan Yes, sa Isabel, oo. no? Og Bishop. Pangutan na ako wa ba ka naipin sa traffic rumudaga? Karon wala kay nagsayod jud ko kay nay appointment. Pero actually, Sige. Ato na ang tumagot Kay na Bishop. magpabilin pa gyapon problema ang trapiko. Trapiko, Pero relax lang sa oo. Super Fans. Sige, sa atong pagbalik mga kapuso, ato hisgutan po ni kaning usa sa mga suliran, no? Nga grabe ka traffic ang dakbayan sa Davao, no, karon mga panahon na mga kapuso. Ato ni tagaag pagdas to pagbalik ha. Human mga kapuso sa mga paybalo. Oras 8:22. Hi, ako si Police Officer Mel Villacarlos. To serve and protect, kana ang gisumpaan nato nga trabaho. Wala tay pili basta para sa katawhan. Maong kinahanglang alerto ko pirmi. Sabay sa healthy diet ug exercise, kauban sab nako ang NX3 capsule. Tested and proven nga cholesterol-free ug fat-free. Isi Police, kauban nako ang NX3 ready to serve. MX3, diri ko believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. BM Extraordinary with MX3. Paspas nga pagbalita, sakto nga pagbalita, veripikado nga pagbalita. GMA Super Radio Davao. 1 and 2, 1 and 2. Pag dalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong sabi? Baka flu na, lagnat at sore throat mo. Iba yung flu, iba yung flu. Baka flu na, pati pain, sipon, ubo. From most nasal drip, but symptoms 2 or more. Iba yung flu. Ang flu combination mo. Pag 2 or more symptoms, baka flu na yan. Kaya, Iba yung flu na. 8 pesos SRP lang. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor. Tayo na sa EO. Tayo'y magpatingin. Tayo na sa EO. Sila'y eksperto paggagaling. Sa EO. Inyong mata ay mahalin. EO Executive Optical. Ang practical. EO Executive Optical. Ang eksperto paggagaling. EO. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Responsableng pagbalita, balanse nga pagbalita, na panahon nga pagbalita. GMA Super Radio Davao. Oy, sa kalisod sa kinabuhi karon busa angay ha nga mahimong dubli igmat sa mga palaliton sama sa tambal. Aron nga masiguro nga di kalidad ang tambal, ayaw kaulaw nga mangutana. Kinsa ang naghimo sa tambal? Unsa ang kumpanya nga naghimo nini? May agi ba kini sa quality check nga kinahanglan masiguro nga luwas ang tambal. Sa tanang ipamatsag sa lawas gusto nato nga makita. Busa importante nga siguraduhon nga di kalidad ang tumaron nga tambal. Ayaw kaulaw nga mangutana sa doktor ug sa butika aron nga masayran kung unsa ang barato o di kalidad nga tambal. Pangita ang tambal nga siguradong miagi sa quality check. Pangita ang check sa right med. Ug pangita kini sa pinakaduol nga Misco Drugstores sa inyong lugar. Kung ang sintomas magpadayon, konsultaha ang imong doktor. Tinood nga pagbalita, batas nga pagbalita, misubay sa sumbanan sa pagbalita. GMA Super Radio Davao. Live
Life Extension Vitamin D3. Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life. Para sa libre o di kalidad ng medical check-up kauban ng mga medical doctors, muato lang mo sa Life Extension Clinic, ground floor, DGGG Y10 Building, corner C. Bangoy and J. Rizal Street in front of Manila Bulletin Office, Davao City. Super Radio! Ikaw na ba? Ni GMA Super Radio Davao Local Candidate Interviews. Ayan, balik tayo mga kapuso! Kini ka pa yung kauban ha, Super Francis Timbal. Super Isabel Mateo. Ayan. O kauban gyapon nato sa ato ang ikaw na ba the local candidate interviews ang aspirant sa pagkamayor sa siyudad sa Davao si Rodolfo Bishop Rod Cubos. Ayan, Bishop baliktad, no? Of course, gibitin taga ganina sa pangutana ko na traffic, baka wala. May nalang ka na traffic, kay medyo sayo ka dyan ka ni Abot. Of course, sumala ka sa uban na daw kalbaryo manggod, no? Ang sitwasyon sa trapiko din sa dakbayan sa Davao. Gani, gibutyag sa Davao City Transport and Traffic Management Office nga nabati ang grabing kabugat sa dagas trapiko sa syudad, ilabi na kung peak hours. Unsay nakita nimo nga solusyon ni ini? Actually, ako sa Monterrey, no? So na-flyover diha nga gi-close. So kailangan ka mo U-turn both sides. Nga nag-cause og much more nga traffic. Traffic Whereas kung i-open siya, mag-left turn and right turn lang ta, dili makasagabal kayo sa traffic. Ako nakita ang dugang problema. Ang pagbuhat sa flyover, wala gi-prepare. Dapat unta na kami dugay nako sa Monterrey. Wala gyud mi nag-traffic diha. Dili siya angayan dapat ibutang diha. Dapat dito na sa Panakan. But naana diha nag-cause og problema kay ngano man walay preparation ang LGU or even ang mga contractors nga dapat unta gikan sa 3 lanes. Pagkabot sa dulo nag 1 lane na lang. Dapat unta gi-open na siya. Ang mga ang poste sa double light naka-prepare na. Nanay pipila nga tangtangunon, pwedeng i-mandato ang double light, ang tangon nga poste. Pagkatapos i-clear na nga area, nganong mo samot og traffic kay musludan ang mga sakyanan. Dapat unta pagkagabi gitrabaho na espalto lang. Espalto lang tapos naay machine nga initon siya para mauga maagian pagka the next morning. Gigamit na even sa ubang mga nasod. Kini nga problema unta kanang trade mohimong 1 kalbaryo gyud siya labi na sa peak hours kay ang grabe ang kadaghan sa sakyanan nga nag-abot lalo na ang mga trucks. Pero kung kini unta gi 2 lane siya, gi-prepare ng daplane. Gitangtang ng mga poste nga nagpabilin diha. Pagkatapos buhusan. Ibutangan o kuan kining kay karon magud lubak-lubak na siya. So, of course, mo slow down juga. Pero kung ang kalsada unta natabunan og spalto para malibel lang ang sakyanan, ang flow paspas. Dili maramdaman ang traffic. Ikaduha nga ako nakita. Kini mo ni mga solusyon. Dili nato ikalimod nga nagkadaghan ang sakyanan sa siyudad sa Davao. Og dapat preparado ang gobyerno. Nagkadaghan dili pwedeng kada tuig naga thousands upon thousands of new vehicles ang nagabot sa siyudad sa Davao. Dapat ang ato ang kalsada preparado. Og dapat unta kini na ay tan-awon ba para dili mo daghan ang sakyanan katong dapat nga itawag nato nga like for example magbutang ta og high-tech or kining bus system. Pwede gyud ang bus ba makatabang ba? Ang ato mga drivers nga sa jeepney ang among giplano ana para dili sila makuhaan og trabaho, magpadayon nilang trabaho. Sila i-3 shifting ang buses, 24 hours magtuyok sa Davao. Galantaw ganimi nga pwede gyud siyang librehon. Usa ang bus system makapawala sa traffic. Mabawasan ang sakyanan. Pero naay mga mga study, naay mga plano ang LGU, but ang problema ang pundo, kay di mapunduhan sa nasyonal. Usa na to na pag No. Ang syudad sa Davao na kwarta. Pwede gyud siyang mupundo, mu-allocate siya. Like for example nako, confidential fund. Pwede gyud na siyang i-allocate para diha. Dili man siguro full, pero at least makatabang siya. At least masugdan, makita sa national level nga nag-effort ang syudad.
Nagisgot amang yuta about public transportation, Bishop, no? O gani nagpabiling gyapong problema ang public transportation. 30% sa mga kasamtangang PUJ nga wala na nagbiyahe sigon sa LTFRB 11. Ug isa sa mga ginalantaw bus system which is wala pa siya napatuman antod karon tungod wala daw pondo gigihain gikan sa national government. Ang kanang solusyon sa karon, Bishop, unsa bay dapat ning tubag para masolusyonan ang problema sa transportasyon, pampublikong transportasyon sa Yes. syudad? Kung walay budget ang national level, pwede gyud na sila nga ang Davao kita ang mag-budget ang LGU. Masuplayan lang. So, ang pag-process po o pagtangtang sa jeepney, kay nakabalaod man na siya, dapat proseso. Dapat mag-provide ta, kung pila ka jeepney ang natangtang, dapat mag-provide ta og bus nga mo supplement sa mga tao nga diin pasayro di ato nga mga jeepney. So, dili man kailangan by facing, di man kailangan nga automatic. Pero kapag nakita sa national government, mo provide sila. Pero kaya ba sa mga dalan, hilabi na sa downtown, gagmay manggod ang dalan sa downtown na mag-bus system ta? Kaya, pero mo lagi na limitado. Pero mas maayo gid ang mag-widening ta. Pero ako kabalo mo ako nakita ni ang structure na to sa city na ang mga buildings sana maglisod na kapag demolish. Yes. Actually magbuhat og dapat bagong syudad. Ang gibuhat, ang giplano ni Bishop magbuhat og bagong syudad. Nga diin na anay one-stop shop dito na tanan. Karon man gud ang present situation nato. Wala na prepare ang kalsada. Gagmay kay ang kalsada. Magbuhat ta og bagong syudad. Gwapo ang kalsada. Preparado ang kalsada. Kay naati dako kayong lugar like gikan sa Indangan, Kabantian, padulong ana Akasya, padulong Migawayan, Malabog. Pwede gina siyang buhaton nato. But of course, ang ato nakita karon ang present problem sa atong bus, pwedeng magsugod ang gobyerno. Pero usaon na to, no, if ever tagaan kag chance, no, nga muling kid isip mayor sa syudad. Kay of course, given nga wa pay pundo nga gihatag Yes. atong national government bahin sa atong bus system, kuha nimo kay of course usa sa mga clamor sa mga pasayro, dugay jud sila kauli. Tag Yes. 3 hours, Tungod 2 sa hours. traffic, eh. Oo. Gawa sa traffic, no. Way masakyan. Labi na pag-ulan. Labi ng ulan. Usa na to sa Yes, solusyonan. mao ganang dapat yun ang LGU magpalit yung sariling bus para sa panahon na kalamidad o like ulan, igawas na nga mga bus para mutabang labi na dili sa panahon lang ani disaster. Dapat panahon sa peak hours igawas na. Pero na naman tayo Bishop, na natay peak hours augmentation bus service Yes. or katong FABs, mudagad ang FABs panahon sa peak hours, pero do you think kulang ni Kulang. dapat 24 hours Kulang, na bus dapat system? 24 hours. Dapat 24 hours. Sayang mang bugay na kanang mga atong trabahante diha nagadawat man nagsweldo. Patrabaho na nag 24 hours. Alright. Sige. Of course, ato na isgutan kung naay traffic, naay kuwang sakyanan, of course di mawa ang baha. Labi na ron ulan-ulan. Sa diversion na street flooding ka ganina street buntag. flooding. Grabing baha, no, masinatian sa dakbayan sa Davao kung mubundak ang kusog nga uwan. Bisig inay mo baha gyapon, no. Daghan ang mga ipahikling sa mga evacuation center, daghang gamit ug mga kaptangan ang madamyos. Netong 2023 gipagula ang final report, no, sa master plan sa feasibility study og flood control drainage in Davao City. Pinaagi sa Japan International Cooperation Agency or JICA ang pakig-alayon sa Davao City LGU aron unta mahatagan og tubag ang pagba sa syudad. Apan hantod karon wa pa gyapon ni matuman. Pero sa imong kabahin, Bishop, unsay solusyon nimo sa baha? Actually, dugay na ni nga problema ang baha. Gikan pa ko estudyante kanito hangtod karon nga nag 61 years old nako. Dugay na nga problema nga wala solusyon kay wala seryosoha ang pagsolusyon. Akong nakita ang problema, unang problema ang ato ang flood control system. Akong kita na ang mga area kay naglibot man ko sa siyudad sa Davao. Ang uban dili na makakaya sa dakong volume sa tubig sa ulan. Okay? So kini unang problema. Ikaduhang problema ato mga drainage system. Ngano man stock up na tungod sa mga basura nga ginalabay sa mga tao. Lalo na number 3 nga problema ang atong informal settlers nga dapat unta moagi ang tubig diha, ang mga balay nasira. So ang tubig dili makagawas. Ako nakitang solusyon ani. Una, atong i-rehab ang flood control system, pati ang atong mga drainage system. Limpyuhan siya. Pat dili ni siya ingon nga mao ginagi sulbad tungod kay ngano man naatay pinaka main nga problema, informal settlers. Ang among nakita, that's why nagplano ko part sa akong number 3 sa ako ang platform of government, magbutang og mga high-rise condominiums. Magbutang like for example kini nga area sa may agro
bridge na ay area diha nga na ay riverside. Maglinya ang mga condominiums diha ibutang para dili makaharang sa dili obstruction para sa view, makita nila ang city, makita nila ang riverside, makita nila ang dagat. Ang buhaton ani, kining mga informal settlers ibalhin dito. Kung pila ka buildings ang nabuhat, like for example, kung kana mabutangan o mga napulo ka buildings nga straight, ang mahitabo ani karon, kanang mga tao gikan Mabini, Trading Boulevard padung sa 76-A, pwedeng i-house ana nga area. Kung kini ma-house kay among gitan-aw magod, gikan sa lasang padung sa Turil, mao ang problema informal settlers. Why? Basura na ra dito, bara na daan, walay kagawasan sa tubig. Kung kining informal settlers ato matransfer, ako gitan-aw sa out of 75,000 families, pwede ra siyang i-house sa 23 hectares of land. In other words, kay 223 hectares na gikan sa lasa padung sa Turil, na atay bucketed area one day nga 200 hectares of land. Dito kag moadto ka sa mga reclamation area sa Maynila, like for example Soler, MOA, ang renta dito per square meter 500,000 per square meter. Gatan-aw mi dinhi. Kung magparintahan lang siya og 50,000 per square meter sa 200 hectares, mo income ang syudad og 100 billion a month. 1.2 trillion a year. More than enough nga tagaan o pabahay ang tanang mga tao. Kung sa itong buhaton, ani kini nga area, bucketed area, magbutang ta diha, mutubag pod ni sa problema about unemployment and job creation. Magbutang ta diha o gitawag special economic zone or economic hub. Magbutang ta og free port para muinganyo sa mga foreign investor nga mosulod. Ilan prep ang yuta. Ang government or private firm ang mag-prepare sa yuta, gitawag nato na land development, para musulod ang mga investor. Akong nakita, kini atong problema sa flooding, problema nato sa drugs, problema nato sa sunog, ma-address. Why? Ibutang sila sa high-rise condominiums, di na sila kailan i-relocate og laing lugar, kay naara ang trabaho, magkaroon tag job creation, thousands upon thousands of jobs ang makuha, gikan anang gitawag special economic hubs. Ang nakagwapo, ma-develop ang Davao, mugwapo ang Davao. Imagine ka, as of 2025, 14.3 billion ang atong budget sa Davao. What is 14.3 billion compare sa 100 billion a month na kitaon sa syudad and 1.2 trillion the entire year? Ang Davao na ay potential. Kung nabuhat sa ubang lugar, ubang syudad, ngano dili na to buhaton din? Bishop, nagisgot naman kita about informal settlers na. Di ba ka siya too good to be true? Idealistic ang hingura nga plano? Sa una-una na sa uban, no, too good to be true. Pero kung nabuhat sa Singapore, way back 1950s ang Singapore, mas worse pa sa Pilipinas. Gani, dito nagpuyo sila sa dagat mismo, taytayan lang. Pero look at Singapore. Sa dihang na ay saktong leader, nga na ay panglantaw, visionary leader, nga naglantaw, nga ma-stop ang corruption, ug matabangan, ug matagaag serbisyo ang katawhan. Look at Singapore right now. Unsay dream ni Lee Kuan Yew nga ang Singapore himuong first world. It's all about political will. Yes, of course, kailangan og political will. Muni ang problema. The real problem. Politicians think about the next election. But true leadership thinks about the next generation. Ang problema mangod nato, ang politiko walay lang hunahuna na after election ng next election eh. Pero ang tinod nga leader naglantaw sa next generation. Dapat mo ni atong tanawon karon. Alright. Sa lain pa nato nga mga hisgutanan, Bishop, no, kay nagpabiling gihapong problema diri sa syudad sa Davao ang kaning basura, no, gani namin na hisgutan nato pagbaha. Basura gihapon usa sa mga hinungdan og toneladang basura ang mahakot sa ato ang Davao Centro, ingon man ang ato ang ancillary service unit matag tuig ug matag adlaw. Unsay nakita nimo nga solusyon niini nga problema po? Ang solusyon nato dapat by district na ay landfill. Dili lang ang magtuod New Carmen. Kay kung naa diha, limitado ang matrabaho. Kay entire city ni dako kayo. So para mabawasan ang bulog sa basura diha, dapat naatay District 3 and District 2 nga landfill. Pangitaan og area, naghamatag bakanting yuta nga diin mga cliff nga diin makatabang pa. So mao ni isa. At saka another nga solution dapat na proper segregation. Gitudloan at ana gi-educate ta ni ana. The problem, kinibang hokus-pokus, kinibang nigas kugod nga ginatawag,
Nga karon okay kay nagkaroon og information dissemination, education about segregation. Nay ordinansa ana. Nay ordinansa nay balaod. The problem after few months kay walay nag-follow up, walay monitoring system nga sakto, ang mga tao balik sa dating gawi nga gihalo ang mga basura. Dapat unta naagi proper segregation ang magamit ang pwedeng magamit sa fertilizer, ang mga basura pwedeng magamit, ang mga plastic dapat natin proper nga disposal sa plastic, ibutang siya, magamit siya ang plastic actually. Pwedeng pagkakitaan nila. Mao man ilang ginabuhat diha. But kailangan gyud og political will sa usa ka leader nga mutan-aw ani nga problema. Isa po sa ginalantaw nga solusyon, Bishop, no, sa atong LGU o sa uban pa mga pagtuon kay kaning waste to energy project kay puno na ato sa Ditari landfill, tinuod na. Yes. Ikaw ba o yun ining waste to energy project? Yes, mas maayo. Kay makatabang man na. Pero nabay uban nga mga grupo labi na sa mga environmentalists nga medyo delikado pud sa ato ang kinaiyahan. Oy, labi na sa Clean Air Act. Dili man kay depende man na kung basta sakto ang proseso o sakto ang facilities nga ginamiton, manong magka-problema man nga kini makatabang matabangan pa ta sa inila labi na karon atong energy sitag burn out pwede man na makatabang at saka mga tao mo income. Na-mention mo kaganina, Bishop, about segregation. Ang problema pod karon kay nagsegregate sa balay, pag abot sa dump truck ka isahon ra og hakot. Tungod kay ang problema sa atong mga drum trucks, sa gunahuna mong gud sila nga mukita pod. Manginkamot sila og kalkal sa basura dito somewhere in magtuod area para kwaon nila tong pwedeng makinabangan. Like for example, mga kining ato ang tawag ani kining plastic nato gilahi ug ang ato ang mga karton gilahi. Sila mismo nagbutang og kaugalingong segregation will in fact dili dapat na diha buhaton. Dapat dito sa Panimalay ako nakita kailangan gyud ta og information drive sa ato ang mga komunidad. Kailangan atuon gyud ang community na isaktong monitoring kung ang mga tao ba nag-follow ba sa segregation. Dapat ako para sa kuha butangag CCTV camera katong labayanan og basura para makita ang individual kung kinsa ang wala nagsunod sa balaod. Ayan. Direta sa isgutanan sa tourist. O kani gitaw nato nga tourist sites kay murag daghan pag mga area diri sa Davao nga potensyal no sa gitaw nato nga turista. Pero ang problema usas mga problema pud nga nakita sa atong Davao City Tourism Operation Office nga naay mga tourist sites sa siyudad sa Davao ang wala mituman no sa gitaw nato mga resikitos labi na sa mga bukirang bahay sa atong siyudad like Marilog, Baguio District, Turil District, Pakibato. Tungod kay walay mga enough or walay business permit o mga lisensya sa City Tourism Office. O giabuso ang kinaihan, paunsa ni mo ni siya sulbaron hagit ba ni sa ato ang turismo sa siyudad? Yes, of course. Ang Davao baya, no? Gwapo baya gid siya nga tourist spots ang Davao. Daghan tag mga area like sa akong area naman ko'y bukid nga akong gi-develop karon pero dili for business. Okay? So gihimo na akong Prayer Mountain kagwapo gyud kay sa atong mga lugar. Ang akong nakita lang, kailangan na gyud suportahan ang atong mga businessman. Nakita niyo ang problema dito sa may Malabog nga naay gidemolish tungod lang sa business permit. Dili to dapat buhaton para sa kuha. Inhuman yun eh. Dapat dili problema sa nag-apply ang tag-iya og business permit. Ang problema dugay mo gawas. Dili to dapat gidemolish. Pero paunsa nato Bishop no nga dili makompromiso ang kinaiyahan luyo pa man sa pagpromotar nato ning ecotourism sa Davao. Of course natay mga existing laws no, natay mga balao diha unsaon to protect our environment. Dapat ang mga tao nga naa diha nga naka-assign pwede man nilang i-monitor, pwede man i-check ang area before magtukod ta og mga established kung naa na i-check siya kung wala ba nakalapas sa balaod, wala ba nakalapas sa itong ecological regulation. Pwede man na. Ang importante na tao dito nga mo-monitor mo, check. Dili tong kung naanin na tukod sa kaadtuon o pag naay violation, diretso demolish, dili ana. Kay dapat ang mga atong mga business people, ang atong unsaon na to pag-promote karon og tourism kung ang atong mga business people mo give up tungod kay ngano man higpit kay ang atong syudad, wala talaga igsuporta ang atong mga businessman. How about sa to ang mga watersheds niya mga protected area kay naa magoy mga illegal structure nga nakabutang po diha. Actually identified man nato ang atong watershed, like Talomo watershed. Identified man nato kana mga lugar may proteksyonan. Pero sa mga area nga pwede ta mag-establisar og mga pang tourist spots nganong dili. Ang ato din suportahan nato ang atong mga negosyante para daghang mga turista mo ani sa atong Davao, sa atong syudad. Like for example,
naatay mga like eagle, ginadayo gina. Kabalo ka kung imong tan-aw dito, gwapo ba yung kayo unta? Kung mapahiluna lang. Ato mga beaches. Kung mahiluna lang unta ni, pag ma-clear ang ato informal settlers, kagwapo ba sa dagat sa Davao, layo na ang Turil area kanang gitawag na to Balis Beach Resort. So, pwede yun. Ang ako lang yun nakita din kailangan lang ang mga business sector magsabot sa City Tourism Office, magsabot lang sila o unsa nga area, mag-propose mo asa nga area ang gusto ninyo nga i-develop under sa inyong jurisdiction. Pagkatapos tan-awon sa City Tourism kung wala pa rin nakalapas sa ato ang existing laws, sa ato ang environmental regulation. Then pagkatapos, okay, pwede mo din So dapat dili na dugayon o dili na pahirapan sa pagbuhat og una building permit, business permit. Kabalo mo nganong nagtukod sila nga ang uban naa sa prone area o maapektuhan atong watershed, wala sila na inform. Gawas ana ang problema kay dili lagi matagaan og building permit og mauni nga tuwa sa ubang probinsya nagkuha. Pero kung unta gitagaan, before gitagaan, gi-inspect ang lugar. O bawal dire. Dapat dire ang area pwede mo. Suportahan gyud sa ang ato gyud dire bottom line, suportahan lang gyud sa gobyerno. Alright. Dagan pa tag mga hisgutana na Bishop, no? Yes. Relax lang ta mga kapuso, hantod pa ta sa taon-taon. Relax lang ta, dagan pa tag mga hisgutanan og mga issue nga angay tutukan. Sa atong pagbalik oras, alas 8:46 na sa buntag. Hi, ako si Gina Huevos, usa ka teacher diri sa Davao City National High School. Full-time teacher ko every weekdays ug speaker and Sunday school teacher kada weekends. Usahay kapoy pero I draw my strength from God. I also have my MX3 capsule, kauban sa tamang nga pagkaon ug exercise. Ang MX3 tested and proven hinaay alpha, beta ug gamma nutrients na nakatabang sa ako makasustinar sa adlaw-adlaw. MX3, diri ko believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas sa sakit. Tayo na sa EO. Tayo'y magpatingin. Tayo na sa EO. Sila'y eksperto at magagaling. Sa EO. Inyong mata ay mahalin. EO Executive Optical. Optical, ang eksperto at magagaling. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eye. 1 and 2, 1 and 2. Pag dalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong sabi? Baka flu na, lagnat at sore throat mo. Iba yung flu. Baka flu na, pati pain, sipon, ubo. From most nasal drip, but symptoms 2 or more. Iba yung flu. Ang flu combination more. Pag 2 or more symptoms, baka flu na yan. Kaya, Buy flu na. 8 pesos SRP lang. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor. Komprehensibong pagbalita. Makasaligan sa pagbalita. Epesyente sa pagbalita. GMA Super Radio Davao. Life Extension Vitamin D3. Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life. Para sa libre o di kalidad nga medical check-up kauban ng mga medical doctors, muato lang mo sa Life Extension Clinic, ground floor, DGGG Y10 Building, corner C. Bangoy and J. Rizal Street in front of Manila Bulletin Office, Davao City. Wrap up the month of love with a deal that's too good to miss. Earn 10 times smack points when you shop with a minimum 3,000 peso single receipt spend at SM Store from February 24 to 28. Shop for all your everyday needs in store or via personal shopper and have your orders delivered as early as same day. Happy shopping! For DTI Fair Trade Permit number FTEB 211560 series of 2025. Walay ginapigan. Walay giprotektahan. Serbisyong tinuod lamang. GMA Super Radio Davao.
Oy, buot ba nimo mga kapuso, himsog matag adlaw nya layos balatian, importante ha kadto natay dipinsa sa panlawas matag adlaw kinahanglan katong pakusgar tong immune system. Gawas sa pag-ehersisyo unya proper diet mga kapuso. Oy, apili na inom og produkto sa Life Extension Vitamin D3 kay ang Life Extension Vitamin D3 doon na say 1,000 IU dosage mga kapuso, mas taas kini ha. Kung itandi sa ubang brand, ang Life Extension Vitamin D3 gama sa Amerika ug giagi sa makutinga pagtuon. Sa mga nangutana kung asa mapalit ang produkto sa Life Extension Vitamin D3, mapalit sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. Unya, kung gusto niyo makabarato, unya maka-avail mo og libreng check-up niya, tinuog ang mga medical doctor sa inyong mo-check-up sa inyo. Oy, adto mo sa ilang clinic kanahimutan dia sa Unit 1 ground floor, DGG White Building Corner si Bangoy Rizal City, Davao City, at tubangan sa Manila Bulletin niya. Busy mo kay trabaho man Lunes at Biyernes, ay mo kabalaka kay Sabado, abli ang ilang clinic mga kapuso. Amping taha sa mga piki nga produkto. Super Radio! Ikaw na ba? Ni GMA Super Radio Davao Local Candidate Interviews. Ayan, balik ta mga kapuso. Kini gabay na kauban karon Super Francis Timbal. Super Isabel Mateo. O kauban gyapon nato mga kapuso karon si Bishop Rod Cubos. Bishop ang mga pahinapos nato ng mga pangutana. Usa pa sa mga problema diri sa Davao City kay kaning nagasaka nga kaso sa teenage pregnancy ug mga sexually transmitted diseases sama na lang sa HIV diri sa Davao City. Bishop, paunsa ba kaya nimo nato masolusyonan no ang ingon ani nga problema kay base sa datos sa Department of Health ug sa Commission on Population and Development, number 1 ang Davao City sa dunay pinakataas nga kaso sa teenage pregnancy o dunay pinakadaghan nga kaso, usa sa mga pinakadaghan o kaso sa HIV sa Pilipinas. Unsa bay mga epektibong pamaagi para masolusyonan kini? Actually, kung tan-awon ang root causes of the problem. Kay kung atong tan-awon lang ang immediate problem, ang nakita nato karon dili mo'y mahimong sulbad kay ang immediate problem na ay gitawag underlying problem o root causes of the problem. Number 1 root causes of the problem, poverty. Maunang nag-engage sila sa anang klase nga trabaho, nahimo silang prostituted women tungod sa ato ang kawalan-on, mao ni ang una. Kung unta na atay mga job creation nga mabuhat, like for example kato among gibuhat plano nga buhatan og kining mga commercial complex kining bucketed area, kung ma-provide na sila og trabaho, pwede gyud. Ikaduha, kining atong information drive nga dapat makita nila usahay magod burag superficial lang tan-aw nga burag dili kay nila makita unsa epekto kung magkasakit ka. Di ba? Pero kung nata information drive labi na sa mga estudyante, high school, dito maghatag information drive ipakita kung unsay real effect kung sakaling magkaroon kag sakit nga sama niini. Og ako nakita ikatulo dapat mahugtan gyud ang balaod na itay ordinance ana mga dapat nagpon sila. Pwede gyud na gibuhat man namo na dati din gina-reach out namo ni mga naa diri dapit sa gitawag nato nga Central Bank. Actually kung unta mag-tie up na naman tayo agency na atay City Social Services. I'm a social worker by profession. Amo ning gitan-aw apil sa among mga thesis before. Pwede gyud siya masolusyonan. Kailangan lang na strong determination or political will ang ato ang gobyerno. Pagkatapos mag-provide og livelihood project para sa ilaha. Ayan. Muna ang dapat natong buhaton para dili na sila mobalik ang klase. O dapat close gyud ang monitoring. Naagi naman ta agency dapat motutok ana nga dapat di na gyud sila mobalik ang lugar. Og ikatuloan maapektuhan gyud ang mga nightlife nga mga establishment. Kay mao ni ang hinungdan. So dapat ma-check na. Dapat ma-check. Sige. Well, direta sa ato ang last na kamangutan. Of course kani sayon ta no nga usa ni sa mga gilisdan pod no nga pagtubag sa mga na previous na nato nga mga nakuandre no na mga napangutana kulbaan ni si Bishop usa kani pangutahan. Well, ang among pangutana karon Bishop no. Ikaw na ba ang musunod nga mayor sa siyudad sa Davao? Yes, klaro kayo na para sa totoong serbisyo sa katauhan, si Bishop Cubos dili politiko. Obispo ko nga nag-handle og 100 of churches around the country, even outside the country. Ngano ni engage ko? Kay gusto kong tinuod nga kabaguhan. Ang Davawinyo nagkinahanglan og tinuod nga leader. Kailangan masabtan nato ning tanan karong Mayo 12. Mao ang adlaw nga diin magsugod ang tinuod nga kabaguhan o magsugod kini sa boto sa katawhan. And salamat kaayo sa oportunidad ug panahon nga inyong gihatag.
ni Bishop Rod Cubos. Bishop, napatay gamay nga oras. Basta Yes. napakay gustong mensahe sa atong mga tigpaminaw Yes, karong buntag. mensahe na ko sa katawhang Dabawin niyo. High time nga magmatata. High time nga mangita ta og bag-o. Nakita na nato ang serbisyo sa ng lingkod dati, nakita na nato. Try do tag bag-o para ma-prove nato ang kalainan kaya nga ato dinhi kabaguhan. Dili lang para sa personal kundi para sa tibok pamilya. Ako manawagan no, naman ato mga televiewers karon. Si Bishop Rod seryoso sa totoong serbisyo. You can track my record sa Love Philippines Movement unsa akong ginabuhat sa komunidad even before pa pandemic. Kaya nga kuha ang pagpangalagad sa tao, pagpangalagad sa Dios. Ug dapat nato ning hunaon nga ang kabaguhan sa atong komunidad nakasalalay sa inyong mga kamot this coming May 12. Ug busog ang kabaguhan, ako ning iklaro sa atong tanan. Ayaw ninyong ibaligya inyong boto. Ang sitwasyon karon, ang migastog dako, bawion na nila. Si Bishop wala ni gasto, tarpulin lang gigasto ni Bishop kay gusto si Bishop mohatag og tinuod nga serbisyo sa tanang katawhang Dabawin niya. Salamat kayo. Alright, Salamat kay salamat Bishop, John. Si nakauban nato mga kapuso, si Bishop Rod Cubos. Ayan, salamat kayo. Sa mga naminaw ug mga nagtanaw karon. Oo, sige, Ayan, sige. Extra sa Bishop, kadali lang. Lingkod lang sa. Wala pa tayo exit sa Facebook Live. Ayan mga kapuso, daghang salamat sa mga residente sa una, ikaduha ug ikatulong distrito dinhi sa Dakbayan sa Davao. Ug mitanaw sa to ang live streaming sa official Facebook page sa Super Radio Davao 1125 kHz sa itong mga radyo. Daghang salamat Sab sa GMA Super Radio Davao Production Team sa to ang Admin, Sales and Technical Department. Kini ang Ikaw Na Ba? The GMA Super Radio Davao Local Candidates Interview. Ako, si Super Francis Timbal. At ang mga kapuso, ang uban pa na itong mga makauban na diri sa itong programang Ikaw Na Ba? The Local Candidate Interview sa GMA Super Radio Davao. Ako si Super Isabel Mateo. Walay ginapigan. Walay giprotektahan. Serbisyong tinuod lamang. Dapat totoo. Super Radio. Ikaw na ba? Mga kapuso, atong ila-ilahon ang mga nagpapili sa lokal nga posisyon sa Dakbayan sa Davao sa eleksyon 2025. Ikaw na ba? The GMA Super Radio Davao Local Candidate Interviews. Usa-usa nga hinabion sa batan-on apan di kalibreng broadcaster sa GMA Super Radio Davao.